Yeah, Then sibakin mo na yung panikit ni Major. Nasabon ako sa LTO kasi bumaba yung revenue ko. Tanong ko lang po, Mr. Chair, sa LTO, kasama po ba sa performance rating ng district offices yung amount or revenue collection nila periodically? What in the hell? Major ka. Major, ginawang deputy para manikit. Nagbibigay sila ng 20% incentive sa police. Will you stop the practice of deputizing high-level officials sa PNP because it is being used to extort money from motorists? Yes, Mr. Chair. We'll look into that, Mr. Chair. Nakalagay sa ticket, deputize sa ticket, ay kernel. Totoo yan. Puro kernel. Pero ang nag-issue ng ticket, si patrolman. Pero si kernel nakapirma na agad dun. Bakit ganon? Mr. Chair, on the part of LTO, O major o captain, pero matataas ang rango. yes, Mr. Chair, on the part of LTO, ini-issue lang po namin yung deputy yung ticket, traffic citation ticket to those who nag-train sa amin po and nag-issuean ng deputization order. 1:1 po siya. Okay, paano kung ang nag-train is Tomas si Colonel, pasintabi Colonel, hindi kasama dito. Sabi ni Colonel, yuhu, ako gusto ko manikit, gusto ko ma-deputize niyo ako. Nag-train si Colonel, i-deputize niyo pa rin? Kung nag-apply po yung colonel at willing po siya mag-conduct ng seminar and trainings, Pero use your common sense. Colonel, magbibilad sa araw dyan sa kalye para maghanap ng traffic violators at para manikit. You could have just say, no, Colonel, you're not qualified. Dapat may qualification. Colonel, you're overqualified. Huwag ka nang sumama dito. Kasi nagagamit sa extortion to nagagamit sa korupsyon. So dapat ang issue na ang ma-deputize lang, patrolman, kasi sila naman talaga yung nasa kalye. Marami na akong ganitong insidente. Colonel ang nakapirma sa ticket, ang nag-issue si patrolman, iba't ibang lugar. Kasi siyempre, pag si Colonel, monitored niya, magkano yung ano mo dito bata? Di ba? Napunit dito, 5, tapos naibalik yung punit. Di, may nangyari, mga ganun ba? So, will you stop the practice of deputizing high-level officials sa PNP because it is being used to extort money from motorists? yes, Mr. Chair. We'll look into that, Mr. Chair. Ang ibibigay niyong rason, MMDA, meron ba dito DILG and MMDA? DILG? Wala. Okay, yung MMDA, nag-excuse dahil meron siyang importante pupuntahan. Mamaya, gusto sabihin si Congressman Busita, stop that practice sa inyo, Colonel, pakiparating mo sa Kamkrame na wag na mag-volunteer yung mga matataas ang rango sa PNP na para mag-train sa LTO para paano sila manikit para mabigyan lang sila ng deputation. Yes, sir. We will comply, sir. We will comply. Congressman Busita, sir. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, pareho po yung observations natin. Pero personally, ang nakikita po namin lagi sa local government units, isa na po dyan itong Las Piñas. Major po yung deputized nila at ang taga-ticket, patrolman. And for your information, Mr. Chair, sa Las Piñas, if I'm not mistaken, nagbibigay sila ng 20% incentive sa police. 20%. Ito ang sinasabi kanina, quota system. So, 20% sa police. Okay, LGU ito. So, ibig sabihin, Yes, Mr. Chair. so yung mayor sa Las Piñas ang dapat natin kinakausap dito. So, LTO, meron ba kayong hold? Maybe it's the DILG that we have to talk to. So, next time, siguro, COMSEC, we have to invite the DILG. Yes, we invited. Yes, pero Did they give any reason? Why?
Sino sa DLG in-invite mo? Well, then invite secretary again for the second time. For Las Piñas, we have traffic management. Na-invite? Nandito? Saan? Mr. Gonzales. Kaya pala tinuturo kanina ni Congressman Busita. What in the hell? Major ka. Major ginawang deputy para manikit. Chair, ano po ako, retired po ako ng police, sir. Kaya nga, kahit na, major ka. So, ikaw ang traffic head. You're Yes, a sir. retired major, right? Na, And you're the traffic head. yes, sir. Yes, sir. And how many people do you have under you? 160, sir, na traffic enforcer. 160. Local, sir. Bakit ikaw pa sa 116 kat alipores mo na pwede mo naman i-delegate na kayo na manikit yan. Ako si Major, magagawa ko ng mga policy natin, sa operation natin, ako magpapatakbo. Bakit ikaw pa ang nag-volunteer na magkaroon ng ticket? Ay, Mr. Chair, wala po akong panikit, sir. Deputize ka raw eh. Sabi ni No, Congressman no, Busita. Mr. Chair, clarify ko lang po. Si Mr. ano po, retired police, siya po ang chief ng traffic sa Las Piñas. Meron po silang deputized enforcer na police major. Yung po ang tinutukoy ko. Not the So, chief. Mr. Yes, Gonzales. Mr. Chair. So, sino itong police major na dineputize ninyo na para bumabad sa araw at maghanap ng traffic violators at mag-issue ng ticket? Sir, nag-a-apply po sila sa amin na ma-deputize ng MMDA. Anong reason sa palagay mo bakit itong si Major nagbo-volunteer samantalang sabi mo may 160 traffic enforcers Yes, sir. yan na Yes, sir, mapababaran? man. Kasi Bakit? po, Anong reason? Sir, enlighten us. Ano Ay, yung dahilan yeah, bakit Mr. itong si Chair. Major ay gusto? ang ano po namin kasi doon, kasi po pag yung mga sabihin sir natin na yung pong mga law, mga sergeant, yung mga patrolman, pag sila po ay naililipat po ng ibang lugar, dala po yung panikit nila, may hirapan po kami mag-retrieve. Kasi po, yung pong panikit ay meron po yung issued po ng Las Piñas. Pagka po yung halimbawa po, Mr. Sir, Chair. let me cut you off. Let me cut you off. Yes, sir. Ang nakalagay sa panikit ay si Major. Yes, Chairman. Okay. Para ma-issue yung ticket at maging legal yung pagka-issue ng ticket, dapat si Major nandoon sa site, siya mismo ang nakita ng violation at siya yung pipirma, siya mag-explain doon sa traffic violator. In this case, wala si Major palagi. Ang nag-issue ng ticket na pirmado ni Major ay si patrolman o kung sino pa man yung mga alipores niya. Hindi siya pwede hindi valid yung ticket na yan. Kapag i-contest ko yan, panalo na agad ako. Because wala doon si Major eh. Yes, Mr. Chair. Siya po kasi ang ini-issue po dapat. Paggamit siya po ang gumamit po, sir. No? Exactly. Dapat nandoon siya. You agree? Tama po, sir. Yes, Mr. Chair. Maasahan ko po yan. Mr. Chair. Lahat po nang naka-issue po sa mga officers, ay re-recall ko po sa lahat. I-recall mo. I-issue niya sa mga kanya mga tauhan. Exactly. Ngayon sabi pag nalipat, edi i-transfer na naman ulit doon sa naiwan dito. As simple as that. Mr. Chair, salamat po, sir, sa Thank payo you niyo, po. sir. So Sir Jose Gonzales, so maasahan ko po effective immediately yung pong panikit sa mga opisyal ng PNP sa Las Piñas, i-recall niyo po. Yes, Mr. Chair. Thank you very much. PNP, you agree with me? Yes, sir. From this time, sir, we will advise all the local police to refrain from getting tickets, especially those senior officers sa mga local government unit. Tama po kasi yung sabi ni Congressman Busita, sir, na the local government unit are giving incentives, percentage dun sa nahuhuli nila. Kaya yung mga tickets, yung mga masisipag umuli, yung mga ano kasi may mga incentives. Thank you, sir. So, sino ang pwedeng magpahinto dito sa quota system? Halimbawa sa LGU. So maybe the DLG, we have to call the DLG, COMSEC next time. Send another invitation sa DLG. Okay. LTO and an MMDA, we should stop this practice na nagbibigay ng quota at nagbibigay ng commission sa mga
traffic enforcers nag-issue ng ticket? Mr. Chair, on the part of LTO, we don't have any quota because we don't have percentage. Ano man po yung penalty na nakalagay na imposed doon sa violation, yun po yung nata-turnover po sa government. Wala po kaming incentive. Wala nang MMDA? Walang umalis na MMDA? Mr. Chair, Congressman Busita. Mr. Chair, if I may, nung ako po ay nag-regional chief ng HPG, nagkanda ako ng seminars. Go ahead. Yes, Congressman Mr. Chair. Busita. Nagkakandak po kami ng seminars. In other words, para po bang na-educate namin yung mga motorista doon sa region kung saan ako na-assign. And bumagsak po yung revenue ng isang provincial chief ng LTO. At ang sabi niya po sa akin, Colonel, nasabon ako sa LTO kasi bumaba yung revenue ko. Tanong ko lang po, Mr. Chair, sa LTO, kasama po ba sa performance rating ng district offices yung amount or revenue collection nila periodically? Wala po. Wala po, Mr. Chair. Kasi nasusundan ko yung kay Honorable Senator Tulfo Dahil for so many times nakita po natin parang may pwersa doon nagtutulak sa enforcers ninyo sa LTO Kahit mali-mali huli, talagang pinipilit nila Plus yung information nga po na nasabon yung kilala kong district officer dahil bumaba daw yung collection niya sa apprehensions. Siguro dapat makita rin dito, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. We will look into that. I'll coordinate with you what region so that ma-actionan po namin agad. Siguro sa next hearing, Mr. Greg Pua ng LTO, kayo, HPG, MMDA, and then of course DILG para sila nang bahala doon sa mga LGU, yung traffic enforcement group ng mga LGU. I-stop na natin tong practice na nagbibigay ng incentive, meaning nagbibigay ng commission sa bawat ticket na na-issue. Because that will open doors to corruption o extortion. Diba? Bakit natin bigyan ng commission yung bawat ticket na na-issue? Nandiyan MMDA? Ha? Pailan mo kayo ng contempt yan? Biglang lumayas. Para may sinabi siya kay Senator J. Mr. Chair, excuse me. Katabi ko po sila at nagpaalam sa akin. Nakita ko po, nagpaalam sa inyo. Baka Hindi, busy lang po. may binubulong siya kay JB. Namayan ko siya kasi nakikamay sa akin. Akala ko magsi-CR lang. Anong paalam sa'yo? Nagpaalam lang sa akin, Mr. Chair, bilang kasama na mauna na siya sa akin. Pero nakita ko po, as a courtesy, galing po dyan Nakita ko po, yung pala, nagkamayan lang po kayo. Tapos umalis na. I'm sorry, Mr. Kasi Chair. meron siyang binubulong kay Sen JB. Kinamayan si Sen JB. Kinamayan ko na, nakikamay sa akin. Alam mo ba naman, di ko abutin yung kamay ko na bastos naman ako. Pag kinamayan ako, kakamayan ko rin. But anyway, next hearing, patawag mo na yung MMDA chairman and then the ALG secretary. Send the invitation. Okay. Meron pa bang gustong magsalita dito? Congressman Busita, is there anything that you want to add, or Mr. Balbuena bago ko i-suspend tong hearing? PNP. Mr. Chair, on behalf of One Rider Party List, nagpapasalamat lang po kami sa inyo dahil binigyan niyo po ng priority itong ating House bills and Senate bill. Maraming Thank you. salamat po. Thank you, sir. DOTR, Yusek Jesus Ferdinand Ortega, DOTR Road Transport and Infrastructure. Sir. Yeah, Mr. Chair, unang-una, nagpapasalamat kami sa pag-imbita niyo po sa amin at saka nakita namin yung maganda yung objectives
Very fair po kayo regarding dun sa mga victims sa panguhuli, but also very fair din po kayo dun sa manguhuli. So on the part of DOTR, fina-finalize lang po namin yung aming comments, kasagutan, and we will submit it within the week po sa komite yung aming mga comments. Maganda nyo pong panukala. Thank you, Mr. Senator. Thank you, Yusek Ortega. Si Attorney Hermes Ocampo, where are you from, sir? Good Would you like to say afternoon, Mr. something? Chair. I'm from Attorney? the Office of the Solicitor General po. Thank you for inviting the OSG to attend this hearing. Mr. Chair, may we be allowed to submit our position paper or comments on the pending bill? Relatedly po, may I manifest that earlier po, and it's just an observation po that the pending bill now before us, introduced by Mr. Chair, is textually similar po to the bill introduced by the Honorable Congressman Busita in the House of Representatives. And as early as October or November last year, we already submitted our position paper there, Mr. Chair. Thank you po. Thank you, Attorney. That's why we're here to discuss the bill, and if there's anything in that bill na nag-object kayo na para sa inyo hindi dapat nandoon, I will adjust. I'm willing to adjust. I'm willing to amend para magawa yun in a way kaaya-aya para sa lahat, maging fair yung batas for everybody. So, sige po, submit yung po position paper ninyo sa amin, pag-aralan po namin, then mag-usap ulit tayo ulit. Attorney. Yes po, Mr. Chair. Thank you. Salamat po, Attorney. Meron pang gusto magsalita? Pag wala na, the notices and invitations for the next succeeding meeting will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen.